Hindi pa ata nakatapos nila yung lahat ng topics. Okay naman siya, recording. Sige. So hello guys, start na tayo sa peer mentoring for investments. So magsa-start tayo sa investments talaga, yung mga FVPL, FVOCI, tsaka yung amortized cost. So ito yung familiarity map. Nandito lahat yung kung saan dapat yung measurement, kung saan dapat i-designate yung mga investments. So start muna tayo sa equity. Iisa-isayin natin to, hindi ko muna i-explain lahat para di kayo ma-overwhelm. So tingin kayo dito sa may pink. So ito yung rule. Ito yung sa tawag na to, sa business na type ng entity. Pag hold to collect, amortized cost. Pag hold to collect and sell, FVOCI mandatory. Pag held for trading, FVPL. So yung palatandaan ko, kung hold to collect, amortized cost lang. Yung pinakamahaba, yung hold to collect and sell, FVOCI. So ayun. Tapos meron tayong special na isa. Pag irrevocable designation, FVOCI. Yung ito, sa equity security. May rule dyan mamaya, which I will explain naman. Tapos yung SPPI test, yung solely for payment of principal and interest, applicable only to FVOCI and amortized cost. So bakit wala sa held for trading? Kasi yung solely for payment of principal and interest, yun yung may tinatawag na amortization table. Kasi yun na-amortize din yung FVOCI. Sorry. So start tayo sa financial asset through profit or loss or OCI. So answer muna natin yung question. Pag held for trading, profit or loss agad. Pag hindi, may dalawa siyang option. Kung i-elect niya ba or hindi. Pag hindi siya held for trading, tsaka inelect niya, OCI siya. Pag hindi siya held for trading at hindi niya rin inelect, profit or loss siya. So bali ganito, pag silent yung problem, profit or loss siya palagi. Tapos pag held for trading, profit or loss din. Pag hindi siya held for trading, tsaka inelect, doon siya OCI. Yun lang yung scenario na OCI siya. Pag silent yung problem, fair value through profit or loss. So ito yung mga key differences between profit or loss or OCI. Pero ito lang yung mga significant. Yung transaction cost sa FPPL is in-expense, while yung sa OCI kinakapitalize. Tapos yung, syempre, record yung FPPL through profit or loss, while yung FVOCI nire-record sa comprehensive income. Tsaka may isa pa sa equity section ng balance sheet, yung cumulative amount. Tapos both are updated based on fair value. So fair value yung both. So ganito, may tip din ako sa inyo. Pag nagtanong ng FVPL, tapos yung tanong is how much should be recorded as unrealized gain on OCI, syempre zero yung isasagot nyo. Tapos sa FVOCI naman, pag tinanong how much gain should be realized on profit or loss, zero din. So mag-ingat kayo sa mga question. So by the way, yung mga solving part, nasa YouTube ko, yung mga videos. Tuturo ko lang ngayon yung mga theories. Kasi feel ko kayo. Tatamarin kayo kung pagsasabay ko. Balikan nyo na lang tong video na to para sa theories or kung gusto nyo ng explanation na mas maayos sa mga problem solving kung hindi nyo gets yung theory na part. So yung next topic is yung mga dividend, share splits, warrants, rights, and mga ganun. So eto,
may isang problem atang lalabas na ganito. Yung dividend on and ex-dividend. 3 dates yung tatandaan nyo. Hindi naman needed tong ex-dividend date. Wala namang lumalabas halos na ganito. So yung tatandaan nyo lang yung 3. Yung date of declaration, date of record, and date of payment. If nabili mo yung investment between date of declaration and date of record, dividend on. If nabili mo yung investment between date of record and date of payment, ex-dividend. So, simple lang yan. Pag nabili mo siya dividend on, ima-minus mo yung dividend. Pag ex-dividend mo siya nabili, wala kang gagawin sa investment. Yun na mismo. May illustration ako sa video. So, doon, pwede nyo siya isolve. So, ito naman yung sa warrants or rights. Pares lang yung treatment na itong dalawa. So, ito yung tip ko. Dalawa kasi yung i-account for mo sa warrants or rights. Yung value ng rights or warrants, tsaka yung conversion. So, yung una muna is yung ano muna, yung number 1 na to, ito is yung value of the warrants or rights. So, kukunin nyo, kunwari, 50,000 yung rights, i-multiply nyo siya sa fair value. Sa fair value ng latest, by the time of conversion. So, tapos na yung value, yung conversion na lang. So, find out how many rights were exercised. Okay. Tapos, i-divide nyo yung rights if more than 2 rights. So, ganito kunwari, 50,000 rights, di ba? Yung meron kayo. Kailangan nyo ng 2 rights kada isang share. So, yung 50,000, i-divide nyo sa 2, so 25,000 shares yung meron kayo. Tapos, ita-times nyo yung 25,000 sa subscription price. So, yung dalawang amounts na yun, yung fair value of the rights, tsaka yung cost of the new shares, yun yung cost of investment. Yung dalawa, i-add nyo. Tsaka ito may additional. Paano pag hindi lahat ng rights or warrants yung na-exercise? Siyempre may na-expire or parang ganun. Pa-work back naman yung problem. Hindi yung ganito lang. Yung dire-diretso. Merong ganitong problem dun sa video. So, ito yung tip ko dun. You have 60,000 rights. You need 5 rights per 1 share. So, kung i-convert mo lahat, 12,500. So, what if 10,000 lang yung kinonvert mo? 10,000 shares lang yung na-convert mo? Siyempre, hindi 60,000, di ba? So, yung gagawin mo, yung 10,000 na shares, ita-times mo sa 5 rights needed per share. So, 50,000 rights lang yung na-exercise. So, 50,000 rights times yung fair value, hindi 60,000. So, ganun. Pa-work back yung pag-solve if hindi lahat ng rights is na-exercise. Yung share split naman, wala naman natang lumabas na problem dun sa practical. Pero yung share split, kung naaalala nyo sa corporation accounting, pag, kunwari, 2 for 1, dalawa para sa isa, so yung isang share magiging dalawa. So bababa yung value ng share, tapos tataas yung number of share. Tapos hindi naman magpapalit yung cost ng share. I mean yung total cost. Magbabago lang is yung par value. So what if 1 for 2? So yung dalawa naging isa. So tataas yung value ng share, bababa yung number of share. Tapos yung total amount of share hindi naman iiba. So ganun. So wala namang lumabas na ganun sa practical. So alahanin nyo lang yung sa corporation accounting kung may lumabas man. Okay, yung next na topic is investment property. Dalawa yung model dito, tsaka more on kung ano yung isasama sa investment property. So parang ano siya, kung ano yung investment property, i-distinguish nyo siya sa PPE or inventory. So ito tatandaan nyo, only land and building lang. Land and building sa investment property. Tapos tatandaan nyo itong capital appreciation. Pag may makita kayong ganito, investment property agad siya.
rental income and passive income. So ito rin, kung i-compare mo siya sa PPE, yung PPE kasi kailangan niya ng ng tinatawag na, paano ba i-explain? Tinatawag na parang nagbabantay, may gumagamit 24/7 para siya magamit lang. Kunwari, kailangan mo ng worker para magamit tong PPE. Parang ganon. While as a investment property, nag-earn siya ng income passively. Diba? Passive. Active naman yun sa PPE kasi kailangan ng may gumagamit. Sa investment property naman kasi, kailangan mo lang ng tagabantay, which is not a massive factor. Kunwari, mga guards, ganun, para sa protection ng tenants, mga nagte-take care lang sa hotel, parang ganun. So, hindi siya yung heavy talaga compared sa PPE na kailangan talaga ng tao para mag-earn ng income or mapagana mo. So, ayun yung concept sa passive income. So, what is not an investment property? So, dalawa lang yan. It's either PPE siya or inventory. So, for production and administrative purposes, siyempre PPE siya. Tapos kung for sale in the ordinary course of business, inventory. Meron siyang special rule. Mag-ingat kayo sa problem pag may sinabing consolidated financial statement. Kasi kung nag-list out yung parent company sa subsidiary, kunwari ng building, PPE siya. Pero kung separate financial statements presented as investment property, may lumabas na ganitong problem sa practical, watch nyo na lang yung video. Pero kung ganun nga, pag consolidated tapos nagpalis yung parent sa subsidiary, PPE siya. Counted for as PPE. Tapos ito yung mga example ng investment property. Held for capital appreciation, undetermined use, held out for operating lease. Ito, tatandaan nyo, finance lease, hindi siya investment property. Kasi there is a transfer of title or ownership sa finance lease. So actually, hindi na rin siya asset ng company kasi na-transfer nga. Tapos under construction to be used as investment property. Yung tip ko dito, process of elimination. Pag may nakita kayong hindi kayo sure, pagkari, may nakita kayong administrative purposes, X yun na agad. Tapos may nakita kayong for sale, X yun na agad. Tapos familiar kayo sa mga ganitong mga words, capital appreciation, undetermined use, operating lease. Tapos ito, mag-ingatin kayo. Pag may makita kayong equipment, action na agad. Kasi land and building lang. So, yan. Land and building lang yung investment property. Ito yung subsequent measurement. Cost model and fair value model. So, sa cost model, depreciation and impairment. I think di naman magsasama si ma'am ng impairment kasi nasa ano pa to. Sorry, nasa PPE pa tong impairment. So, focus lang kayo sa basic na depreciation. Yung straight line. Straight line lang naman yung lalabas dyan. Wala pa yung mga ibang depreciation methods. Sa fair value model, kung ano yung nasa investments, yung sa mga fair value through profit or loss, parang ganon din yung concept sa at year end. So, yun. Ito yung additional theory. Once na mag-choose ng model, kunwari, once na mag-choose ng cost model, hindi na siya pwede mag-fair value model. Sa kunwari, dalawa yung investment property ng company. Pag pumili siya ng fair value model sa isa, bawal na siya mag-cost model sa isa. May kasi to, this is to avoid na parang ma-manipulate mo yung mga amounts. Kasi paano kung favorable yung isa tapos unfavorable yung isa? So, siyempre, yung unfavorable, gagawin mo siyang favorable. So, ayun, mamamanipulate mo talaga yung amounts. Basta pumili ng isa, ganun na din sa lahat. Pero may exceptions. May dalawa. Pag pumili ka ng fair value model, tapos hindi accessible yung fair value,
pwede kang mag-cost model. Okay? Magko-cost model ka. Pero yung residual value is 0. Kasi fair value model talaga dapat yung ginawa mo kasi wala namang depreciation talaga sa fair value model tsaka residual value. So pag ganon, pag fair value tsaka napilitan ka mag-cost model, yung residual value mo is 0 kahit may binigay. Kasi yung main na ano mo talaga is fair value model. So 0 yung residual value kahit may binigay. Tapos investment in mutual funds. So yung ano mo, mga investment property kada pool. So pool 1, pool 2. So kunwari, sa pool 1 may dalawa kang investment property. Sa pool 2 may dalawa. So independent 'yon na pool. So sa pool 1, pwede mo siya i-fair value model. Yung pool 2, pwede mo siya i-cost model. So yun yung exceptions sa dalawa. Tapos, eto, tatandaan nyo baka may lumabas na ganito sa theory. Fair value model, not revaluation model. Yung revaluation model kasi is nasa PPE. So baka malito kayo sa fair value model tsaka kayo sa revaluation model. So yun lang sa investment property yung tatandaan nyo. Maiksi lang naman yung investment property. Yung tip ko sa cash surrender value, T-accounts lang to yung cash surrender value. So ito yung T-accounts na tatandaan niya. Bale, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 6 na ano, 6 na accounts. So, usually yung tinatanong is yung life insurance expense. Tapos magtatanong din siya ng gain on life insurance. So, dalawa yung tatandaan niya. Pero ganito, pag tinatanong yung life insurance expense, ito yung T-accounts. So, syempre, cash surrender value is an asset. So, yung beginning balance niya is debit. Tapos, yung ending balance niya is credit for balancing purposes. Tapos, yung annual premium paid is debit. Yung unexpired portion is credit. Tapos, yung dividends paid is credit. So, ito rin, if the dividends are applied, simply ignore dividends in the T account. So, may ganitong problem doon sa video. Dalawang cases, hindi siya na-ignore, tsaka isang na-ignore. So, yun. Tapos, computation of gain on life insurance. So, face amount of the insurance, tapos yung unexpired premium, ima-minus mo. Yung ito, sa credit side. Tsaka yung ending balance of the cash surrender value sa credit side. Yung tatandaan nyo lang yung credit side yung mina-minus, yung dalawa dito. Yung unexpired portion, tsaka yung ending balance. So, ayun. Yun lang naman yung sa cash surrender value. So, sa amortized cost, sana maayos yung foundation niya sa sa receivables. Kasi pag maayos, okay na kayo dito. So, bibigyan ko kayo ng tips. Sa interest receivable, syempre, nominal rate yung gagamitin dito. Tapos sa interest income, yung effective interest rate, yung yield rate, yung market rate, kung ano man yung depende sa context. If mas mataas yung, tingin kayo dito sa first na sa discount. Mas mataas yung yung effective interest rate 10% kumpara sa nominal rate, discount siya. Pag mas mataas naman yung nominal rate kaysa sa effective interest rate, premium siya. So yung carrying amount sa discount is increasing while yung carrying amount sa premium is decreasing. Ito rin kung may makita kayong yung gain or loss, yung discount gain siya, yung loss, yung premium loss siya. May isang problem doon na gano'n. Tapos, ito, what if multiple payments in a single year? So, kunwari sa isang year, semi-annual. So, paano yon? So, edi isa sa July, isa sa December. So, 2 payments. So, ano yung adjustment nun? Dalawang adjustment yan sa rate tsaka sa year, sa number of years. So, sa rate, i-divide mo lang siya sa 2. So, kunwari, yung nominal rate mo is 10, gagawin mo siyang 5.
Tapos sa effective interest, yung 8, magiging 4. Tapos yung 10 years, magiging 20 payments. Tapos kunwari, kung quarterly naman, di-divide mo to sa 4, yung 10 is 2.5 ata. Tapos yung 8, magiging 2. Tapos yung 10 years, magiging 40 payments. Mas magagamit nyo tong times 2 divided by 2 yung times 2 sa ano, sa tawag dito, sa total cost of investment kung hinahanap niya talaga yung present value. Pero yung dito, yung etong to, more on sa amortization table lang yung tips. Pero kung hahanapin niyo yung present value, ito yung magagamit nyo talaga. Sorry. So next, practice lang kayo sa amortization nyo. Tapos dito, ito yung amortized cost through FVPL ata. FVPL. So dalawa yung hinahanap actually usually dito, yung cumulative amount and yung unrealized gain or loss. Or cumulative gain or loss. Dalawa, it's either sa dalawang yun. So bibigyan nyo kayo ng mas madaling tip. Pag i-compare nyo yung sa amortization table, yung ito, yung carrying amount sa amortization table, sa carrying amount sa quoted price, dito, cumulative amount yun. Okay? Kung rekta dito, cumulative amount. Yung pinakaunang amount na ginawa niyo, kunwari December 2023, it's either cumulative siya or unrealized. Depende sa question. Both works the same. Magdi-differ siya sa second year, dito na sa 2024. Pag kinompare mo yung carrying amount sa amortization table, sa carrying amount sa quoted price, cumulative na siya sa second year. Kasi diniretso mong i-compare. Na paano mahanap yung unrealized loss? I-compare mo yung cumulative amount ng current year sa cumulative amount nung previous year. Okay? So yung previous year and then yung current year. So kung i-minus mo, increase yon, increase in unrealized gain or loss. Loss pala dapat. So kung ano man yung increase, yun yung increase, yun yung unrealized loss. Okay? Again, pag nirekta mo yung dito sa table tsaka quoted price, cumulative siya. Paano mahanap yung increase in unrealized gain? I-minus mo yung dalawang cumulative amount. So ayan. Yung increase, yung unrealized loss. So what if tinanong yung unrealized gain or loss sa first year? So ito na rin yun, yung cumulative amount. It's either cumulative or unrealized gain. Next is fair value option. Maiksi lang tong fair value option. So yung interest income is computed by face amount times nominal rate. Tapos ito, effective interest rate is irrelevant in fair value option. So ignore nyo agad to, yung effective interest rate. So yung carrying amount of the investment is the quoted price. Yung ito, kunwari, 4 million times quoted price na 95, 3.8 million. So ito na yung fair value or yung carrying amount. Yung 3.8 million. Okay. Ito, same concept of cumulative and unrealized. So parehas lang din dito. So parehas lang itong dalawang to. Okay, investment associate. Medyo mahaba-haba to. So, familiar kayo sa significant influence. Ito agad yung mag-show pag investment in associate siya. Yung 20% to 49%. Pag lumagpas siya sa 49, control na siya, which is, I think, nasa na to eh. Di pa nga namin natatackle to sa advanced accounting nata yan, yung control. Tapos, anything below 20%, cost method na siya.
Pero hindi ano siya, hindi hindi ganun ka-simple. May mga scenarios din kasi na kahit below 20% which I will elaborate later. Pero ganun, pag 20% to 49% tapos walang context, yun lang talaga yung amount lang, yung interest lang talaga pinakita, significant influence siya. So 20 to 49%. Equity method, pag may significant influence. Pag wala, cost method. So, eto. Dividend income versus investment income. So, 20 to 49%, i-multiply mo sa net income. Okay, so, yun na, kapag 19% below, sa dividends paid. So, eto. Ito yung tatandaan niya. Ito, cases where significant influence exists even though interest is below 20%. So, when the entity is the largest single shareholder, kunwari kahit 15% lang yung interest, pero siya yung largest single shareholder, may significant influence siya. So the officers of the investor gained majority of the board directors of the investee, kahit 10%, significant influence siya. So ano yung interest rate na gagamitin? Kung ano man talaga yung interest rate niya, diba 15% dito sa taas, 15% yung gagamitin sa equity method, hindi 20%. 10% man dito sa baba, 10% pa rin yung gagamitin sa equity method. So ito na yung may shares. Again, tatandaan nyo, ordinary shares lang yung may rights. Walang rights yung preference share. Convertible shares, ordinary shares are assumed to be converted to see if the entity has significant influence. So ito, 10,000 shares, kunwari, out of 100,000 shares of the investee. So 10% lang. The entity has 30,000 convertible shares to ordinary ones, assumed to be converted. So yung 30,000, idadagdag mo siya sa 10,000 mo. So 40,000. And yung 100,000 plus 30,000, so ba't pa inad yung 30,000? Siyempre na-convert mo, so dadagdag siya sa outstanding. Okay, so 40,000 divided by 130,000 is 30% interest. Question, ano ba yung gagamiting rate dito? Yung 10% o yung 30%? Siyempre yung 10% lang. So 10% yung gagamitin sa equity method. Kasi yung concept, di mo naman talaga kinonvert talaga. So ito lang talaga yung meron ka ngayon, yung 10% lang. So ayun. So ito, what if may lumabas na mga preference share? Kasi 'di ba sa corporation accounting, ima-minus mo muna sa net income yung dividends ng preference share, 'di ba? So ganito. Pag cumulative, dalawa lang 'yan eh. Pag cumulative, magde-deduct ka ng 1 year palagi. Kahit hindi siya nag-declare, basta magde-deduct ka ng 1 year. Okay. Pag non-cumulative, magde-deduct ka lang pag nag-declare. Okay? Pag nag-declare. Pag redeemable, wag mo na galawin. Wag ka na mag-deduct. Okay. So ayun. So kunwari sa cumulative 500,000 per year. Okay, kahit hindi siya nag-declare this year, magma-minus ka pa rin ng 500,000. Ito, pag non-cumulative 500,000 per year, tapos nag-declare siya ngayon this year ng 1.5 million, 1.5 million yung i-deduct mo, hindi 500,000. Okay. So basta ayan. Depende na lang sa context. Tapos dito, may dalawang scenario, 'di ba? Pag positive, goodwill. Pag negative, gain on bargain purchase. Start muna tayo sa pinakauna. So, purchase price versus interest in net assets or carrying amount of shares. So, dalawa yan. Sa net assets, interest in net assets, or yung carrying amount of shares. Pag net assets kasi, equity siya in a sense. Kaya nga net assets, di ba? Equity to, equity.
So, ita-times mo yun sa interest rate or sa significant influence rate mo. So, 20%, ita-times mo tong net asset sa 20%. While yung carrying amount of shares, ito na mismo yung yung tinatawag na amount. Okay? So, hindi mo na to ita-times sa interest rate. Pag may lumabas na carrying amount of shares, yun na mismo yung ima-minus mo. So, ito yung format na ginagamit ko. Or actually, ng lahat halos. Purchase price sa taas, yung sa baba is yung ima-minus mo, which is either yung net assets or yung carrying amount. So, dito muna tayo sa first na case. So, yung purchase price mo daw is 10 million. Yung net assets mo is 40 million. Siyempre, ta-times mo muna yung net assets sa interest. So, 40 million times 0.2 is 8 million. Okay? So, ima-minus mo, 10 million minus 8 million is 2 million. Positive, di ba? Positive. Positive is equals to goodwill. So, implied goodwill to. Walang gain or loss dito sa, walang loss. Okay? Walang loss sa acquisition. So, goodwill yung tawag dito sa sobra. Kasi i-carry mo siya kung ano yung higher. So, 10 million mo siya i-carry sa books mo, hindi 8 million. Pag 8 million mo siya kineri, doon tayo magre-recognize ng loss. Pero 10 million natin siya i-carry. Kasi kung ano yung higher amount dito sa dalawa, yun yung i-carry. So, that's why there is no loss. Okay? So, higher is to be used as the carrying amount. So, dito rin sa baba, kung ano yung higher dito, yun din yung carrying amount. Okay, so punta tayo sa second scenario. Purchase price is 10 million. Carrying amount of shares is 11 million. Again, sa carrying amount of shares, di mo na kailangan i-multiply sa interest rate. So, yung ginawa dito sa baba, diniretso na siya minus. So, ito, yung lumabas naman ngayon is negative. Negative 1 million. So, kung negative amount siya, gain on bargain purchase. So, ito naman is i-add mo siya sa investment income. Okay. Pag ganun, pag negative. Kasi ganito yung concept eh. Bumili ka ng 10 million. Okay, bumili ka ng 10 million. Pero yung halaga ng 10 million mo is 11 million. So, saan napunta yung 1 million mo? E di idadagdag mo siya sa investment income. Okay. Tapos, ano yung amount na i-carry mo dito? Yung 10 million or yung 11 million? So, yung 11 million. So, yung concept din, nag-carry ka ng 11 million sa books mo, tapos binayad mo lang is 10 million, edi may gain ka. Diba? So, yun, mapupunta siya sa investment income. Basta kung ano yung higher sa dalawang amounts na to, yun yung i-carry mo sa books. So, ito yung may undervaluation. If the fair value of an asset is greater than the carrying amount, dito magkaka-undervaluation. Kasi ganito, yung carrying amount mo sa books, mas mababa sa fair value. So, kunwari, 50,000 lang yung sa books mo, pero yung fair value ng asset is 100,000. So, undervalued yung asset mo. Okay? Titingin ka palagi sa carrying amount, kung undervalued or overvalued. So, 50,000 yung value ng PPE mo, tapos sa fair value is 100,000. So, ganito yung concept, ba't ganun? Ba't siya mina-minus? Kasi 50,000 lang yung depreciation mo. Okay? Based sa 50,000. Pero yung depreciation dapat is based sa 100,000. So, understated yung expense mo. So, that's why magma-minus pa tayo through amortization, which is ibabawas sa investment income. Okay, so understated kasi yung expense mo. Kasi mas mababa yung carrying amount kaysa sa fair value. Okay. So, ito yung mga guide. So, yung ina-amortize through useful life is yung nade-depreciate, which is yung building and the equipment. Pag realize when sold, yung hindi na nade-depreciate, so land or inventory. So, yung na-amortize
yearly siya, binabawas sa investment income. While yung realize is ibabawas siya buo pag nabenta. So, ayun. Ito, example. The fair value of a building is greater by 1 million sa carrying amount niya. The interest of the investor is 20%. The useful life of the building is 20 years. So, tatlo yung relevant na ano dyan, na information. Yung excess, yung interest rate mo, and then yung useful life ng building. So, yung excess na 1 million, ita-times mo sa interest rate mo, 200,000. Ito yung ibabawas mo. Ito yung ibabawas mo actually dito. Kung may positive goodwill ka pa, ibabawas mo siya dito. Or kahit negative na agad, ibabawas mo siya dito para tumaas pa yung negative mo. Which may format naman dun sa solution guide. Pero ayun, ibabawas mo siya dun sa higher amount. Oops, nawala. So ayun. So, yung excess muna, ita-times mo siya sa significant influence mo na rate, 20%. So, 200,000 yung excess na minus or attributable. Tapos yung 200,000, hindi mo agad yan i-fully recognize through the useful life of the asset. So, 20 years. So, 200,000 divided by 20 years is 10,000 deduction to investment income per year. Okay, so 10,000 per year. So, babalik na rin natin yung scenario na to. Ito kasi yung pinaka-common, yung undervaluation. Undervaluation lang naman kasi yung lumabas sa practical na reviewer. Pero may cases na overvaluation. Okay? Binaliktad. Yung fair value of an asset is lower than the carrying amount. So, baliktarin natin. Yung carrying amount is greater than the fair value. Okay? So, yung carrying amount, mas malaki yung depreciation kasi mas malaki yung carrying amount, diba? So, ganito yung concept. Yung carrying amount is mas malaki kaysa sa fair value. Sa books mo, nag-depreciate ka na mas mataas. Pero yung actual dapat na depreciation, yung fair value, is mas mababa. So, sumobra yung depreciation expense mo. So, ano yung gagawin? Mag-a-add ka ngayon sa investment income. So, baliktad. So, overvaluation. Again, titingin ka sa carrying amount. Mas mataas yung carrying amount. That's why overvaluation. Okay? So, hinapin paste ko lang to kung amortized, building equipment, realized when sold, yung whole amount, land or inventory kasi hindi sila dinidepreciate. Example, the fair value of a building is, baliktad to, sorry. Dapat the fair value of the building is lower. Is lower by 1 million. The interest rate of the investor is 20%. So, binaliktad ko lang talaga. So, yung 10,000 na to, i-add naman siya sa investment income. Hindi i-minus. So, lower dapat to, lower. Mali. Lower by 1 million. Okay, next. Upstream versus downstream transactions. Kahit ano sa dalawa, same lang yung accounting nila. Upstream or downstream. So, sa upstream versus downstream, nagbenta yung investor sa investee or vice versa. So, kunwari dito, investee sold inventory to investor. Selling price is 1 million. Cost is 500,000. Ima-minus nyo tong dalawa. Okay? So, yung titingin lang kayo dito is yung kung ano yung gain. Okay, yung gain lang. So, 500,000, irrelevant na tong dalawa. The gain is to be deducted from the investment income the moment it is sold to either party. Okay. So, 500,000, ima-minus mo siya sa investment income mo. Sa year na nabenta mo siya. Ibabalik siya or i-add siya sa investment income pag nabenta. Okay? So, again, pag nabenta siya sa either party,
sa investment or sa investor or investee, i-minus yung gain sa investment income. Pag nabenta yung inventory, i-add back siya sa investment income. So, magiging 0 lang din ulit. Okay. So, ayan. Next, investor sold equipment to investee. Again, kahit anong mangyari, upstream or downstream, pares lang. Kaya investee sold, investor sold. Pero sa equipment, magkaiba. I-apply natin yung concept kung nadi-depreciate or hindi. Sa inventory kasi hindi siya nadi-depreciate. Kaya yung whole amount. Sa equipment, nadi-depreciate siya. So, onti-onti. So, selling price is 1 million. Carrying amount naman sa equipment. Mag-ingat kayo, carrying amount. Yung gain is 500,000. So, dito tayo mag-account for sa gain, 500,000. Yung useful life is 10. Okay? So, the gain is to be deducted from the investment income the moment it is sold to either party. So, 500,000 na gain, ima-minus mo siya buo. Agad buo, 500,000. Babawiin mo siya kada year through amortization sa investment income. So, yung 500,000 na gain, i-divide mo siya by 10. 10 years kasi useful life is 10 years. So, kunwari, sa first year, nagbenta si investor January 1. Tapos nagka-gain ng 500,000. So, minus 500,000 sa investment income. Okay? Okay, minus 500,000 sa investment income. After nun, pagka-December, mag-acknowledge siya ng amortization. So, plus 50,000. So, may 450,000 pa siyang babawiin sa tinatawag na 500,000 na to. So, ayan. It is added partly by its depreciation. So, 500,000. So, ayan. So, if may nakita kayong revaluation, sir, wait lang, balik tayo. Dito, wala kayong nakita dito sa wala kayong nakita dito sa upstream and downstream transaction na interest rate. Kasi kung ano man yung gain, yun na mismo. Wala na kayong makikitang significant influence na rate dito. Kung ano na mismo, yun na mismo. Adjustment kasi to sa net income. Yung 500,000. Tapos yung amortization naman, yun yung sa investment income. Okay. Again, yung gain is adjustment to net income, while the partly depreciation is where the partly depreciation is added back through investment income. Hindi pala to deducted from investment income, deducted to net income or adjusted net income. So mag-ingat na lang kayo sa magigets siya rin to or malalaman nyo kung ano man yung mali dito sa sa pag magsusolve na kayo. So if you see revaluation surplus in a problem, treat it as net income. So basically, i-add mo lang siya. Ita-times mo siya sa significant influence rate mo. So kunwari, may nakita kayong 5 million revaluation surplus. Tapos 20% yung rate nyo. So ita-times nyo lang. 5 million times 20. 5 million times 20 is 1 million. So yung 1 million na yon, i-add nyo lang siya sa carrying amount. Kasi tatlo yan magiging tatlo. Meron tayong investment income, may dividends, tapos yung revaluation surplus naman. So separate siya, hindi siya kasama sa investment income, pero i-add itong revaluation surplus. So, ito yung special tong sa complex problems. Yung step-by-step acquisition of significant influence. So, dalawa lang yan yung i-account for mo. So, start tayo. So, 200,000 yung 10% mo. 200,000 yung 10%.
Kung ako sa inyo, didiretso ako kung ano yung fair value ng 200,000 nung nagka-equity method. So, hanapin niyo yung 200,000. On July 1, the investor acquired an additional 15% for 500,000. The fair value of the 10% as of this date is 300,000. Again, kung ano yung fair value ng 200,000 nung time na nagka-significant influence. Okay? So, yung 200,000 naging 300,000. So, ano yung concept? So, yung 200,000 mo naging 300,000. Eh di may 100,000 na gain on remeasurement to equity method. Okay. So, yung 200,000 naging 300,000. Yung 100,000 is gain on remeasurement. Tapos, dalawa yung i-add mo. Yung fair value ng 10% na 300,000 tsaka yung 15% na additional investment na 500,000. So kung i-add mo 25%, may significant influence na siya. Tapos kung ano man yung total is 800,000. So yun na yung cost of investment mo. Okay. Last is, ito ata yung impairment of investment in associate. Yung sumusobra na yung loss kesa sa carrying amount. So if the investment results to a negative amount from losses, it is reported as nil or zero. The maximum loss reported should be the last amount that was positive in the carrying amount of the investment. Actually, ito, hindi ko na inano yung mga dates kung ano lang talaga yung amounts. So, kunwari, nag-start tayo sa 4 million. Nagka-loss siya ng 2 million. Itong mga loss na to, yung may mga parenthesis, assuming na minultiply na to sa dividends paid. So, kunwari, ano ba yung tama ko dyan? So, yung kunwari, 20 million. Hindi pala 20 million. Ano na lang. So, yung 10, kunwari, 10 million yung dividends paid. 10 million dividends paid. Tapos, syempre, multiply mo yun sa rate mo. Kunwari, yung rate mo is 20%. So, 10 million divided by 2%, 0.2% is 2 million. So, bumaba yung carrying amount mo to 2 million. Tapos, kunwari, 500,000, same lang din dito. Bumaba sa 1.5 million. Okay? So, 1.5 million na lang. Tapos, bumaba ng 2 million. So, negative amount na siya. So, dalawa yung lalabas na tanong dyan. Yung maximum loss, tsaka kung paano siya i-report. So, yung maximum loss again is the last amount that was positive. So, 1.5 million yung maximum loss. Okay? Hindi 2 million. 1.5 million. Kasi ganito yun eh. Kunwari, may 1.5 million ka. Nalugi ka ng 2 million. So, ano yung nawala sa'yo? Eh di yung 1.5 million lang. May 500,000 ka nga lang na utang. Pero yung maximum loss mo is 1.5 million. Okay? So, ano yung how much should be reported sa sa investment mo? Zero. Okay, hindi 500,000. Zero lang. Okay, it is reported as zero pag negative amount na. So, ayun lang naman yung sa investment. Balikan ko lang ulit tong upstream, downstream. Ha? Yung, again, pag inventory, yung gain, direct adjustment sa investment income. Okay? Same lang din sa equipment, yung gain, investment income direct. Pero yung depreciation, hindi, net income pala. The gain is to be deducted sa net income. Net income dapat to. Pero, yung depreciation sa equipment
is partly added through investment income. Okay. So, investment income na siya. Wait lang. I'll double check na lang. Tapos, tawag dito. I-chat ko na lang ulit sa inyo. Pero feel ko kasi net income to both eh. Hindi to investment income. Nakamali lahat ako ng lagay. So, correction ata to sa net income. Net income nga. Correction to. So, correction dito sa upstream, downstream. Net income dapat to. Kasi realization to eh. So, hindi pala investment income, pero net income pala. So, mali itong investment income na nakikita nyo dito. Net income pala to. Mapa-depreciation or mapa-gain, net income pala to. So, ayun. Sa upstream, downstream, mali ito. Net income dapat. So, ayun lang naman yung sa peer mentoring ko sa theories. Mostly theories lang to. Itong PowerPoint. If gusto nyo ng supplementary, kasi feel ko tatama rin kayo kung diniscuss ko agad ng buo to eh. So, kung gusto nyo, dito kayo panoorin nyo tong mga to. Which is, dito naman. Sinend naman natin yung link. So, eto, panoorin nyo to. 3, 4, 5, 6. So, 6 videos to. So, if may time kayo or sinipag kayo, panoorin nyo na lang. Kung ayaw nyo ng walkthrough or isa-isa, skip nyo na lang by problem, tapos i-screenshot nyo, tapos kayo na lang mag-solve on your own. So, ayun. Pero, so yun lang naman yung peer mentoring for investments. So, thank you guys. Good luck sa prelims.